Bakit mo naman pupuntahan yung lugar na yan? Wala naman sinabi ko anong lugar yan maliban sa isinumpang baryo ah. Walang ganyan sa ating lugar, no? Diary yun eh. Bali, privacy niya yun. Tsaka, ano yung sinumpang baryong sinasabi mo? Pero bakit ba kayo pumunta rito? Tungkol po sa akin, Lola. Madalas po kasi akong dinadalaw ng mga pamitain. Isa po akong manunulat ng mga countryside or isolation horrors. Pero baguhan lang po ako noon sa ganoong trabaho. Dahil sa urban po ako nakatira, that time talaga nasa Maynila pa lang ako. Wala po talaga akong alam sa rural. Ang ideya lang po na meron ako, through research ko lang po nakukuha. Ako nga po pala si Steve. Tubong Iloilo po ako. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hay, salamat naman. Buti dito ako banda sa bintana nakaupo. Hay, salamat. Di ako masyadong mahihilo. Napatingin ako sa babaeng kakaupo lang sa tabi ko sa loob ng bus. Biyahe yon papuntang probinsya. Hindi ko siya nakilala agad nang dumaan sa harap ko. Basta ko lang nalanghap ang mabango niyang amoy. Pero nang titigan ko ang mukha niya, nagulat ako kung sino siya. Anak ng Sanya? Ano ba yan? Buong biyahe ako mabubwisit nito. Kuya, pwede ba akong lumipat ng upuan? Sumagot naman ang konduktor na hindi daw pwede. Kung ano ang numero ng upuan sa tiket na yon, yun ang dapat upuan. At isa pa, lahat ng pasahero ay nasa loob na ng bus. Ang masaklap pa noon, dahil sa kalagitnaan pa lamang ng biyahe ay parang nahihilo na siya. Nangangamoy white flower sa area namin. Ay nako, kamalas-malas naman na uwi ko. Imbis na mabango ako, nangangamoy ako manghihilot. Tumigil ka nga dyan. Masama yung pakiramdam ko baka ikaw yung masapak ko. Bakit ka pa kasi umuwi? Mahina ka naman pala sa biyahe. At sino ka naman para questionin ako? Uuwi ako kasi may gusto akong puntahan. Pupuntahan saan? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Bundok yung pupuntahan ko. Tinatawag na isinumpang baryo yon. Ano, sasama ka? At ano naman gagawin mo dun? Makikisumpa? Bakit ba kasi tanong ka pa ng tanong, ha? Sumasagot ka eh. Kaya nagtatanong lang ako. Anong gagawin mo dun sa bundok? May nilabas siya mula sa bag niya. Isang libro yon at inabot niya yon sa akin. Oh, yan. Diary yan ng lola ko. Ang dami mo lola. Patingin nga. Kinuha ko ang libro sa kamay niya at tiningnan ito. Kumunot ang noo ko kasi diary nga yon. Diary na nagsasaad ng kakayahan raw na mamanahin. Pero matatagpuan daw yon sa isinumpang baryo. Tirahan daw ng mga kakaibang tao. Babaylan? May lahi kayong ganito? Uuwi ka ba para makuha yung ganitong mana? Hindi ako uuwi para kunin yung mana, no? Tsaka ayokong maging babaylan. Tsaka anong taon na ngayon, huy? Iba na ngayon. Bakit mo naman pupuntahan yung lugar na yan? Wala naman sinabi ko anong lugar yan maliban sa isinumpang baryo ah. Walang ganyan sa ating lugar, no? Meron. At merong mapa to, no? At for your information, isa akong nobelista. At yung bagay na to, kailangan ko. At saka oo, alam ko na hindi naman talaga kailangan ng writer gawin yung bagay na to eh. Kasi pwede ka namang mag-research. Pero diba, mas mabuti yung nakita mo mismo, yung isusulat mo. Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi niyang writer siya. Pati ba naman sa hilig, magkapareho pa kami? Napailing ako at natawa. Siya naman, napasilip sa mukha kong imbyernang-imbyerna. Hindi kami close ni Sanya. At mula pagkabata, magkaaway kaming dalawa. Dahil sa malaking dahilan din. At oo, magkapit-bahay lang kami sa probinsya. Ay, salamat. Barko na. Pwede na makahiga.
Pero putik talaga. Amoy gamot ako. Oh. Pambihira talaga yung babaeng yun. Makabihis nga muna. Sa loob ng barko ay bumangon ako sa hinihigaan ko. Kumuha ako ng damit sa bag ko at nadaanan ko ang higaan ni Sanya. Nakita ko ang diary na nakabalandra lang doon sa higaan niya. Kumunot talaga ang noo ko habang tinititigan ko yon. Bundok daw kasi. At aminado talaga akong interesado ako sa bagay na yon. Gusto ko rin sanang puntahan. Ipinilig ko na lang ang ulo ko at dumiretso na lang ako sa banyo. Napatingin muna ako sa comfort room ng mga babae. At doon nasaktuhan na may sumigaw. May babaeng nangisay raw kaya napasilip ako. Isang matandang babae ang umaalalay sa isang babae na nangingisay. At si Sanya nga yun. Sanya? Teka, paraan po. Kilala ko yan. Hoy, Sanya! Anong nangyari? Agad na nagpaliwanag ang isang babae na bigla na lang daw nagkaganon si Sanya. Pinayagan naman nila akong makapasok kahit CR yon ng mga babae. Kinuha ko lang siya roon sa loob at dinala sa higaan niya. Hoy, Sanya! Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Hoy! Bakit namumuti yung mata mo? Sir, paano ba to? Ayaw tumigil oh. Baka mapaano ito. Tulong naman! Saktong pagtanong ko, lumapit naman ang mga lalaki upang tumulong. Nanahimik naman siya at hinayaan ko siyang sumandal sa dibdib ko. Kabado ako noon kasi natatakot ako na baka mamatay siya. Hindi ko kasi kabisado ang sakit niya o kung ano ang gagawin para isalba siya. At pansin ko rin, lahat ng tao sa paligid namin, walang ideya kung paano siya patigilin. Hoy, Sanya! Gising na! Ano? Ayos ka lang ba? Steve? Uy! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang... Aray! Bastos! Anong ginagawa mo sa akin? Manya ka! Bakit mo naman ako sinampal? Tsaka, ano bastos ang sinasabi mo? Hoy! Tinulungan kita, no? Bitawan mo nga ako! Aray ko naman, nanunulak ka pa! Umalis ka nga dyan! Ano bang ginagawa mo sa akin, ha? At saka ano to? Kinakandong mo ko? Bastos ka talaga? Buisit ka! Umalis ka nga dito! Alis! Anong bastos? Hoy! Sinalba lang kita, no? Muntik ka na mamatay! Dapat pala, hinayaan na lang kita doon sa CR para mag-amoy ihi ka eh. Ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pa yung galit. Salamat sa sampal ah, buwisit ka. Inayos ko lang ang damit ko. Hinablot ko rin ang isa kong damit sa higaan niya. Hindi na siya nakasagot kasi may iba pang nagpaliwanag kaya natameme siya. Bad trip ako noon nang pumunta sa CR at nagbihis. Kulong-kulo na naman ang dugo ko sa kanya. Wala talaga siguro kaming pag-asang magbati. Baka nga habang buhay na talaga kaming magkaaway. Kapal ng mukha nun. Hindi man lang nagsorry sa akin. Sa susunod kapag nakita kita naghihingalo, hindi kita tutulungan. Buwisit kang babae ka. Hey nako, matino naman akong lalaki. Pero pagdating sa babaeng to, nawawala talaga. Nakakahaba ng sungay. Pero bakit kaya nangisay yung babaeng yun? Nakakapagtaka. Ano kayang sakit niya? Hey buwisit, bakit yung ba pinoproblema yung babaeng yun? Madaling araw dumaong ang barko sa Katiklan. Magkatabi kami sa upuan kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kailangan ko na lang siguro mag-ingat para hindi masampal ulit. Sa totoo lang hindi naman ako takot masampal. Mas takot ako sa sarili ko. Baka kasi hindi ako makapagpigil na pumatol. Sa kasagsagan ng biyahe, napapansin ko na nahihilo na naman siya. Tumalikod ako at inis na naman ako kasi nangangamoy white flower. Tapos maya-maya pa, nagsuka siya. Buwisit na buhay to, oo. Dapat uminom ka ng Bonamine bago ka sumakay eh. Ano mong magagawa ko? Ganito ko eh. Hirap ka palang umintindi, dapat hindi ka tumabi sa akin. Iniintindi kita. Nagpaintindi ka ba?
Sinampal mo nga ako, di ba? Eh di sorry. Wala na, huli na. Nasusuka na ako. Ang baho, buwisit ka. Mabuti na lang talaga noon. Bus stop kaya mabilis akong tumakbo palabas pagbukas ng sasakyan. Dumiretso ako sa CR ng terminal at doon ako nagsuka. Paglabas ko ng comfort room, nakita ko rin siyang lumabas sa pambabae. Sumama ang paningin ko sa kanya, pero nawala din naman yun agad. At napalitan ng kuryosidad nang mapagtanto na nakapikit siya. Anong ginagawa niya? Nilapitan ko siya pero hindi naman yung sobrang lapit. Nakatayo siya pero nakapikit at bigla siyang dumilat. Nagulat ako nang makitang walang kahit isang itim sa mga mata niya. Saan niya? Huy! Saan niya? Sir! Sir, tulong sir! Namumuti yung mata niya oh. Hindi ko siya mahawakan kasi nananampal to pag ako eh. Lumapit naman ang konduktor na tinawag ko. May isa ring babaeng lumapit at pinisil ang kamay ni Sanya. Doon siya nagising at hingal na hingal. Nakaramdam din ako ng kaba noon habang tinititigan siya. Lalo na't sa paggising niya noon, tumatagaktak ang pawis niya. Dahil may mga tumulong naman sa kanya, umalis ako at bumalik sa upuan. Pinagtulungan siya ng mga tao at tinatanong ng kung ano-ano. Mula sa upuan sa loob ng bus, makikita ko siya sa labas na puro iling lang at tango ang sagot niya. Inalalayan naman siya ng konduktor papasok ng bus hanggang sa upuan. Tumayo ako para makadaan siya. Marami akong tanong noon sana, pero pinili kong manahimik na lang at hinayaan siyang makadaan. Ilang sandali nga ay nakarating na rin ako sa amin. Kumusta yung biyahe mo, anak? Nahilo ka ba? Amoy ano ka? Amoy white flower ka. Hindi sa akin yan ma. Sa katabi ko yan na mahiluin. Kaya medyo minamalas ako. Kaya naman pala. May tao naman kasing ganun, anak. Intindihin mo na lang. Hindi naman kasi lahat katulad mo na matibay ang sikmura. Ma, yung katabi ko kasi, mahirap intindihin. Si Sanya ba? Sanya? Sino naman yun? Di si Sanya, yung anak ng killer ni Papa. Yung sinundo ni Bogart. Si Sanya ba yun? Ang akala ko bagong babae ni Bogart eh. Kapatid niya pala. Tama ka nga anak. Medyo minalas ka nga. Mabuti na lang nakauwi kang walang kalmot sa muka. Sadista pa naman ang babaeng yun. Kung nagkataon talaga, baka... Hindi naman ma. Dati lang naman yon. Mga bata pa kasi kami nun eh. Pero ngayon mga dalagat binata na kaya wala nang kalmot-kalmot. Nag-uusap naman kayo. Opo ma, na may halong singhal at barahan. Kaya medyo malas nga eh. Hanggang ngayon ba matapang pa rin siya? Kung sa bagay, anak ng kriminal eh. Ay nako, hayaan mo na nga. Oo nga pala, magluluto ako ng hapunan. Anong gusto mong ulam? Adobong Sanya sana ma, meron ka ba nun? Ay nako anak, nangaasar ka ba? Natawa na lang ako sa reaksyon ng mama ko. Kinabukasan naman, gamit ang bisikleta ng kuya ko, lumabas muna ako at nag-ikot sa paligid. Nadaanan ko ang bahay ng tropa kong si Kitong. Tuwang-tuwa siyang kumaway sa akin. Huminto naman ako sa tapat ng bahay nila. Uy! Par! Grabe! Tisoy na tisoy ko na ngayon ah! Kamusta dito par? Laki ng pinagbago ng lugar ah. Dumami din yung mga establishments. Ay nako, ang tagal ko na talaga nawala dito. Sinabi mo pa. Tsaka lalong naging matraffic eh. Ikaw, kumusta biyahe? Masarap bang sumakay ng barko? Masarap sana par, kaso kalbaryo yung inabot ko. Bakit naman? Nakasabayan ko kasi si Sanya eh. Kalbaryo nga. Di ang saya ng biyahe nyo. Oo, sobra. Oras-oras ako napapamura. Tsaka nakakapagtaka nga yung babaeng yun eh. Laging inaatake ng hindi ko maintindihan. Namumuti yung mata niya tapos nangingisay pa minsan. Kung tutulungan ko naman, nasasampal ako. May sakit bang epilepsy yun? Epilepsy?
Parang wala naman silang ganun lahi. Pero albularyo meron. Ha? Albularyo? Oo, albularyo ang pinsan ng lolo nun. Si Mang Talyong. Kaso namatay na yun kasi pinatay nga. Pinatay? Oo, pero hindi naman dito namatay. Sa ibang lugar yun. Banda bundok yata. Balita nga barang ang nakapatay doon. Parang tumulong yata sa isang binabarang kaya ayun, siya yung napuruhan. Ibig mo sabihin, kaya inaatake ng ganun si Sanya kasi siya yung papalit? Siguro, saklap naman kung siya yung papalit no. Matatali siya sa ganun trabaho. Hindi siya makakalabas ng lugar. Wala pa siyang kita. Siyempre, manggagamot siya kaya libre. Pero teka, ilang taon din kayo hindi nagkita? Wala talaga kayong plano magbati? Hanggang ngayon ba, kaaway pa rin yung tingin niyo sa isa't isa? Sinusubukan ko naman pare. Ang ayos naman ng usapan namin noong una. Nalaman ko pa nga na parehas kami ng trabaho. Pero may pagkakataon talagang hindi namin mapigilan mag-away. Basta, ang alam ko nagmalasakit lang ako sa kanya. Tapos bilang pasalamat niya, nakatanggap pa ako ng sampal. Hoy, saklap nga niyan. Oo nga pala par. Di ba okay naman kayo? Lapitan mo nga. Gusto ko kasi malaman yung location ng lugar na sinasabi niya. Doon sa diary na hawak niya. Basta parang sinumpang baryo ang tawag eh. Pupuntahan ko sana. Diary? Bawal natin lalamin yun. Diary yun Bali, privacy niya yun. Tsaka, ano yung sinumpang baryong sinasabi mo? Sige na par, lapitan mo na siya oh. Kapag nakita mo yung diary, tanungin mo kung ano yun. Magkukwento yun sigurado. Bakit mo nga gusto puntahan? Sinumpang baryo nga yun Wala par. Kailangan talaga sa trabaho ko. Ano ba trabaho mo? Author? Author ng ano? Countryside or isolated mystery thriller horror. Kulang ako sa kaalaman sa rural Mas gusto ko kasi makita ng aktual. Alam mo naman kung saan ako lumaki, di ba? Hindi sapat yung research sa akin. Wow! Pero bakit yun yung pinili mong trabaho, tol? Hindi naman popular yung trabaho na yan Nakakatakot pa. Ang importante, nagagawa ang hilig pre. At isa pa, masarap sa pakiramdam makabuo ng libro. Sige na paro, suporta mo na para sa akin. Ay naku, sige na nga. Kakausapin ko mamaya at maniningil na rin ako ng pasalubong dun. Nga pala, nasaan yung pasalubong ko sa'yo? Pumunta ka sa bahay. Pag may dala ka ng balita mamaya, ako nang bahala sa pasalubong mo. Sa tanghali noon ay nakita ko si Kitong na pumunta sa bahay ni Sanya. Nakaupo lang ako sa balkonahe. Kunwari, busy sa laptop pero ang totoo, nakikiusyoso lang sa kapitbahay. Pagsapit naman ng hapon, yung magdidilim na, pumunta naman siya sa amin. Natuwa naman siya sa pasalubong ko. Siyempre, relo at sapatos ba naman yon? Aba, tamang-tama. Partner ito sa pasalubong ni Sanya sa akin. Nag-uusap ba kayong dalawa ha? Terno kasi itong binigay niyo sa akin Anong terno ka dyan? Maganda kasi ipares ito, pamporma doon sa binigay nga niya. Para talaga kayo nag-usap. Duda tuloy ako Paano kung bati na talaga kayo dun sa Maynila pa lang? Tapos nagpapanggap lang kayo na magkaaway dito. Ay nako, parehas tayo ng iniisip, Kitong. Panayang sulyap niya ni Steve sa kabila kaninang tanghali pa. Naku, alam na. Yung isa kanina, ganun din Panay yung sulyap dito. Anong pinagsasabi niyo dyan? Kaya lang naman ako sumusulyap kanina kasi syempre nandun si Kitong. At alam naman niya yung dahilan Hindi ba par? Nag-usap tayo? Ano nga pala yung sabi niya? Oo nga pala. Sasamahan ko pala siya bukas papunta sa bundok. Pero mahaba-haba yung biyahe na yun, pre. May 4 na oras siguro. Ang layo nun Gusto ko sumama pre. Sinabi mo ba? Bahala ka daw sa buhay mo. Pwede nga sumama. Wala naman siya sinabing hindi. Ang sinabi lang niya, bahala ka raw sa buhay mo. O sige,
Sasama ako kahit hindi kami close. At sasama ka nga sa bundok, Steve. Ma, kailangan ko to sa trabaho ko. Importante to. Para maging realistic naman yung isusulat ko. Delikado dun. Bundok yun. Baka mabati ka ng mga hindi nakikita dun. O di kaya maaswang ka. Di magtatabi-tabi po ako. Yun lang naman yung ginagawa ng mga tao umaakyat sa bundok, di ba? Kailangan ko lang ng sapat na kaalaman, ma. Buong buhay ko, alam mo yan. Puro sasakyan at building lang ang nakikita ko. Baka nga ako lang yung taong hindi pa nakakakita sa malapitan ng puno ng kawayan eh. Kaya pagbigyan mo na ako, ma. Para matanggal na yung pagka-ignorante ko sa bundok. Tutulman si mama noon, pero nagpumilit ako. Kinaumagahan noon, binigyan lang niya ako ng salamin na sinasabi niyang pag-aari raw yon ng lola ko. Bilog yon, tsaka bukas sara ito at ginawang kwintas. Kasing laki ito ng compact foundation ng babae. Salamin, ma? Para saan to? Iba ang nagagawa ng salamin na yan, anak. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, pero masasabi kong iba ang kakayanan yan. Itapat mo lang yan sa masamang nilalang na umaatake sa'yo. Meron ka ng laban. Hindi ko pa man yan nasusubukan, pero ayon sa lola mo, nagamit na niya yan nung panahong pinagbubuntis niya ang Tito Romel mo. Ang weird nito, ma. May ganito pala tayo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon mo lang mukhang kailangan eh. Basta wag mong iwawala yan. Si lola pa yung nagmamay-ari nito? Nagmula pa yan sa lola pa ng lola niya. Basta malayong ninuno na natin. Nagngangalang Estrelita yon. Umatake na naman ang kuryosidad ko. Marami pa sana akong itatanong noon kay mama. Pero pinili ko na lang na umalis. Malaking bag ang daladala ko. Kasi may baon akong tent at mga damit rin. Meron lang din akong isang bag na ang laman naman, mga pagkain at importanteng gamit din. Pagkarating ko sa napag-usapang lugar na pagkikitaan namin, sumalubong agad sa akin ang nakakunot noon na si Sanya. Kasama na niya si Kitong. Oh, anong ginagawa mo dito? Siya ba yung hinihintay nating tropa mo, Kitong? Kala ko iba eh. Siya nga. Napakamot pa ng ulo si Kitong na parang hindi alam ang sasabihin. Wala ka namang sinabi na hindi siya pwedeng sumama kaya sinama ko na. Pumayag ka na, Sanya. Ito naman huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman to na magpakabait Tsaka siya lang naman yung alam kong may dalang tent. Malaking tulong yan, di ba? Tumalim ang titig sa akin ni Sanya. Hindi ko na siya pinatulan. Siyempre ako ang may kailangan kaya ako ang magpapakumbaba. Sanya, sasama ako Bahala ka. Kapag naaswang ka dun, hindi kita tutulungan Ayos lang. Marunong naman ako magdepensa sa sarili ko Pero kapag ikaw yung inaswang, syempre, tutulungan kita. Hindi naman matigas yung puso ko Di ko kailangan ng tulong mo. Tong dalawang to, hindi pa nakakaalis. Ang gulo-gulo niyo na. Sumakay na nga tayo ng bus. Ayan malapit na mapuno. Tara na. Sumakay na nga kami ng bus noon. Medyo nakaluwag ako ng posisyon kasi hindi ko siya katabi. Si Kitong ang tumabi sa kanya kaya si Kitong ang umalalay noong nahilo siya. Yung katabi ko naman magandang babae rin, kaya sulit ang biyahe para sa akin. Nagkabigayan kami ng number, nag-usap, tawanan, at isang lugar lang din kami ng binabaan. Bye Steve, mauna na ako Ingat ka, Myra. Usap na lang tayo mamaya sa Messenger. Oo naman, sige. Alam mo naman yung account ko, di ba? Grabe ka naman, par. Ang gandang babae nun Umaarangkada ka yata Wala bang chick sa Maynila? Syempre meron naman. Pero mas maganda pa rin yung probinsyana. Simple lang. Oo nga pala. Saan tayo sasakay? Ewan ko dito kay Sanya. Uy, Sanya, saan ba tayo? Nasaan yun? Pagtingin ko sa gilid ko, wala doon si Sanya. Pagtingin namin sa dulo, naroon pala at naglalakad pa palayo. Baliw talaga yung babaeng yun. Tara na.
Umaalis nang hindi nagpapaalam. Kanina pa kasi buwisit yan, pre. Ha? Nabubwisit saan? Eh di sa'yo. Kanina pa nga ba? Hoy! Hoy, Sanya! Hinabol namin siya noon. Tanghaling tapat pa naman kaya nakakagutom. Kumuha siya ng tricycle at ang akala namin noon, iiwan niya kami. Pero huminto rin ang tricycle na sinakyan niya sa tapat namin. Akala ko iiwan mo kami. Sa likod na lang ako sumakay. Si Kitong naman ang tumabi sa kanya. Tahimik lang ako sa likuran noon. Nakahinga rin ng maluwag dahil nakasakay agad kami. Bumaba kami sa bungad ng bundok. Nag-ambag ako sa bayad at napasulyap sa kanya. Nakita kong namamaga ang mga mata niya. Pasimple naman akong bumulong kay Kitong. Uy, par. Anong nangyari dyan? Ewan ko. Hindi naman sumasagot kapag tinatanong. O ano, susunod pa rin ba kayo? Papasok ako sa bundok Alam nga namang hindi. Sanya, hindi ba tayo kakain? Meron akong pagkain dito. Mainit dito, kaya sa loob na, par. Pinasok namin ang makahoy na bundok. May mga bahay sa bungad pa lang, kaya bumili kami ng tubig sa may tindahan. Pero sa labas pa lang ng bundok, may mga babala na kaming natanggap na sa bahagi raw na yon, delikado na kasi nga may aswang na nambabato. Dahil umaga naman ay nagpatuloy kami. At isa pa, hindi ko nakikitaan ng takot si Sanya. Kung meron mang takot sa amin, si Kitong yon. Papasok ba talaga tayo? Malayo pa yung lugar na pupuntahan ko, Kitong Dapat pala hindi na kita sinama. Huy, Kitong, huwag ka na magreklamo. Tatlo naman tayo O ito, kakain tayo habang naglalakad. Dalawa ang ibinigay ko kay Kitong para siya na ang magbigay kay Sanya ng isa. Ganun lang kami noon, pasapasahan, at si Kitong ang daan. Buti nga tinanggap niya. Habang naglalakad kami, may nakasalubong kaming matandang lalaki. Si Sanya ang unang bumati rito at sinundan naman kami. Kahit na ignorante ako sa bundok, dahil naman sa mga impormasyon na nakuha ko, natuto rin akong dumipensa kahit papano. Ang unang pagbate sa taong hindi kakilala, isa ng proteksyon laban sa usog. Huwag lang magpapahawak para mas ligtas. Grabe tong lugar na to, no? Wala talagang kabahay-bahay. Ngayon lang talaga ako nakapunta sa ganitong klaseng lugar. Lalo naman ako. Nakalabas nga sa atin pero sa Maynila naman yung napuntahan. Mas walang gubat doon. Aray ko! Napahawak si Kitong sa batok niya. May bumato sa kanya pero nagmula sa itaas. Bangin kasi yun doon. Puro lupa at may mga maliliit lang na mga puno sa itaas. Gogi, ang sakit nun! Hoy! Sino yun? May gasgas ka sa batok ito Tsaka yung bato na tumama sa'yo. May talim. Ayun Hoy! May tao ba dyan? Huwag kayo mambato! Hindi yun biro Biglang may lumipad na naman na bato. Mas malaki yon at kay Sanya tatama. Kaya walang ano-ano hinila ko siya. Kasing laki ng kamao ang batong bumagsak sa lupa. Pansin ko naman na kinabahan siya at napalunok na lang. Isa na namang bato ang lumipad mula sa itaas. At agad-agad yon. Kaya dahil doon ay hinila ko ang dalawa at sabay kaming nagtakbuhan. Bilis! May siraulo dito! Binilisan namin ang pagtakbo hanggang nakarating kami sa dulo at doon tiningnan namin ang nasa taas. May gumagalaw at nakita namin ang mga taong pandak. Hindi sila duwende pero para silang mga unano. Ngunit hindi kasing baba ng mga unano. 3 silang nakikita namin. Ngumisi pa ang mga ito. Nagtatawanan pero sa pangisi na paraan. Teka nga lang, sandali. Parang alam ko kung ano sila. Alam mo? Ano sila? Mga balo. Balo? Yung namatayan na asawa?
Hindi yun. Mga balo na aswang. Tanga. Ha? Nagtatanong lang naman ako, tanga agad. Sinamaan niya ako ng tingin. Pero may lumipad na naman na mga bato. Kaya takbuhan kami ulit noon. Hindi kami huminto hanggang sa nakalayo kami ng tuluyan. At sa wakas ay nakalabas rin kami sa lugar na yon. Buwisit to. Ang lakas makatanga. Eh kung ayaw mo kasing mamura, di wag kang magtanong. Close ba tayo? Hoy, Sanya, huwag mo ako sagarin ha. Nagtatanong lang ako sa'yo bilang tao. Kaya sumagot ka rin bilang tao rin. Uy, ayun na naman kayo. Masakit na yung batok ko, wag lang nga kayo pasaway. Isa lang naman ang rason kung bakit ako sumasagot ng ganun eh. Na ano? Na hindi tayo magkasundo? Naayaw kitang kausap. Padabog siyang naglakad paalis at sinundan ko lang ng tingin. Kumunot naman ang noo ko kasi para siyang nagpahid ng luha. Problema nun. Ang hirap basahin ah. Ako na nga itong nakikipag-usap ng mahinahon eh. Buisit, ang labo nyo talagang dalawa. Dapat sa ganitong sitwasyon magkasundo kayo eh. Tara na nga, nauna na yun oh. Mahaba pa ang nilakad namin. Humihinto lang kami kapag napapagod. Nakadalawang sapa na kami na nadaanan, sakalang naglabas ng diary si Sanya. May nakita akong mapa na sinusundan niya. Para wala ng gulo, hinahayaan ko na lang si Kitong na makiisyoso sa kanya at sinasabi naman ito sa akin ang nakikita niya roon. Para pala tayo nasa tuktok ng bundok. Makikita mo yung paglubog ng araw oh. Tsaka, ang laki pala ng ilog na nasa baba. Ayan oh. Ano ba yan? Wala na palang daanan dito banda. Puno ng kugon eh. Pero bababa tayo sa ilog. Ito kasi diretso eh. Baka may dadaanan pa baba. Malayo na dun eh. Dito na lang. Pansin ko rin sa lugar na sobrang layo sa mga bahay. Para bang bawat bundok, tig-iisa dalawa lang ang mga bahay. Dahil namomroblema kami sa daanan, sinubukan kong lapitan ang makapal na kugon at hinawi ito. Ay, pwede palang hawiin par. Hindi kaya mahirapan tayo nito sa pababa? Pero may daanan kaso padilim na eh. Yun lang. Pero baka kaya naman. Ako na nga yung mauuna. Ako na, baka delikado dyan. Ano naman pakialam mo kung delikado? Abay baka mapahamak ka, di ba? Bawal na ba mag-alala sa'yo, Sanya? Oo nga naman, huwag ka na magalit. Sa gitna ka lang namin. Tsaka ayaw mo nun. Concerned sa'yo si paring Steve. Sabay naman kaming napatingin kay Kitong at parehong may masamang titig. Tumikom naman ang bibig niya at sumenyas pa na hindi na daw siya magsasalita. Hindi na pala ako magsasalita ng bad words. Ewan ko sa'yo. Ako na mauna. Hindi na siya nagprotesta pa. Mabuti na lang noon. Naka-jacket ako kaya hindi ako nasusugatan ng mga dahon ng kugon. Hinahawi ko lang ito para sa dadaanan nila. Pababa ito ng pababa, kaya hindi maiwasang mapadausdos pababa ang sapatos ko. Nagkataon pa na may pinakamataas na parte at nahihirapan si Sanya na bumaba kahit anong gawin niya. Sanya! Tara na! Sasaluhin kita! Pigsasasabi mo dyan, kaya ko na to. O sige, bumaba ka mag-isa ha. Kaya mo ba? Kapag tumalon ka, sa akin ka rin babagsak. Pero kapag hindi kita sinalo, diretso ka sa baba. Ano? Mamili ka. Sige na, Sanya, pumayag ka na. Minsan lang naman yun eh. Todo busangot siya noon. Ako naman gustong matawa dahil sa pagkakataong yon. Hindi na uubra ang pride niya. Pero nagmatigas pa rin siya. Ayaw niya talagang magpahawak sa akin. Ikaw na nga muna yung mauna, Kitong. Tapos ikaw na yung sumalo sa akin. Ano? Naku, hindi ako magaling sa ganyan. Diyan ka kay Steve. At saka magbati na kasi kayo. Kahit ngayon lang naman. Grabe naman kayong dalawa eh. Ginagawa niyo akong messenger eh. Sa akin, wala naman problema. Willing ako makipagbate, ano? Tara na, baba na. Hindi na, ayoko. Bababa ako mag-isa. Tumabi ka dyan.
Napakamot na lang ng ulo noon si Kitong. Tumabi naman ako kasi yon ang gusto niya. Kaya kahit hirap na hirap, bumaba siya at dumiretso siya lalo sa baba. Sinalo lang siya ng kugon. Nagtawanan na lang kami ni Kitong. Mga animal talaga kayo. Choice mo yan, di ba? Visit ka. Aray ko, kunin niyo nga ako dito. Hindi kita kayang kunin dyan, Sanya. Ikaw naman kasi Kitong nananadya ka eh. Eh di yung buwisit dyan. Hoy buwisit, kunin mo nga ako dito. Sinong buwisit? Wala namang buwisit dito ah. Eh di ikaw, syempre. Sino pa bang buwisit sa buhay ko? Di ba't ikaw lang naman? Hoy, kahit kailan hindi kita binuwisit. Ikaw lang yung gumagawa ng paraan para mabuwisit. Buwisit ako? O sige, mag-isa ka dyan. Animal ka talaga? Kunin mo na nga ako dito. Sabihin mo muna, please. Mukha mo, please. Ano ba Kitong? Tulungan mo na kasi ako dito. Natatanggal na yung ugat na hinahawakan ko, oh. Dahil sa sinabi niya ay doon na ako napasilip. Nataranta ako nang makitang mabangin pala roon. At ang hinahawakan niyang maliit na puno, malapit na ngang matanggal. Teka! Eto na! Kapit ka lang! Hinubad ko ang bag ko at binigay kay Kitong. Pati siya napasilip rin. Ako naman, humawak sa isang bato at saka inabot ang kamay niya. Gagi, ang taas pala nito. Oh, hawak lang. Anak na, ang bigat mo. Naku par, ano yun? Hawak ko na sa kamay si Sanya noon nang may makita kaming lumilipad sa itaas. Sa amin papalapit kaya imbis na hatakin ko si Sanya pa ibabaw, tumalon si Kitong. Hinata ko lang ng konti si Sanya at tumalon din. Nayakap ko pa siya noon habang gumugulong kami pababa. Kugon din ang ginulungan namin at mga puno ng saging na pakol ang sumalo sa aming tatlo. Aray ko, sakit ng balakang ko. Aray, ang dami ko sugat tsaka ang hapde. Animal, ang laki ng ibon na yun ah. Ano yun? Sandali nga, yung bag ko. Nasa ibabaw ko lang si Sanya, pero ang bag niya nadaganan ko. Mabuti na lang, lahat ng gamit namin nasama sa paggulong naming tatlo. Parang hinahanap din kami ng hayop na lumilipad sa ibabaw. Naririnig ko kasi ang angil niyang nasa paligid lang. Sadyang natatakpan lang kami ng mga kugon kaya hindi kami agad nakita. Umangat naman ako ng konti para makuha ni Sanya ang bag niyang nadaganan ko. Umupo siya sa ibabaw ko kaya nakabangon naman ako. Kinuha niya ang diary na dala niya at inilawan ito gamit ang cellphone. Ano ba kasing tinitignan mo ha? Aswang yung nasa ibabaw natin. Tama, ito. Mandurugo siya. Babae yan. Maganda na ng aakit ng mga lalaki kapag nag-anyong tao sila. Ano? Eh di delikado yun. Delikado kapag nakita ka niya. Malakas ang pang-amoy niyan. Kaya mag-spray kayo nito. Mula sa bag niya ay may kinuha siyang maliit na pang-spray. At yun nga ang pinang-spray niya sa amin. Hindi pa siya umalis sa ibabaw ko habang ginagawa niya yon. Para bang nakalimutan niyang galit siya sa akin. Ako naman noon, hindi naman nailang sa presensya niya. Paalis na siya. Oo nga, buti na lang hindi tayo nakita. Pero grabe talaga yung hapdi na sugat na natamo ko dun sa kugon. Ang dami sa binti ko oh. Sa akin nga din eh. Eh ikaw, Sanya? Eh ano naman pakialam mo? Saka naman umalis si Sanya sa ibabaw ko. Napabuga naman ako ng hangin at saka umayos ng upo. Ang ganda pala ng posisyon yung dalawa. Kung di sana umalis si Sanya, hindi ko mapapansin. Manahimik ka na nga lang dyan, Kitong. Dagukan ko yung bunbunan mo eh. Padabog lang niyang inayos ang bag niya. Dalawa ang bag na dala niya. Isang backpack at isang shoulder bag. Kay Kitong naman, isa rin. Sa akin, dalawa. Dahil meron din akong shoulder bag bukod sa malaking bag. Nang mapansin naming wala na ang nilalang na yon,
Nagpadaos-dos kami pababa hanggang sa nakarating kami sa patag na bahagi. At sa harapan noon ay may malaking ilog. Base sa refleksyon ng buwan sa tubig, malalim ang ilog na yon. Naghugas lang kami roon ng kamay at saka paa at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Malayo pa ang nilakad namin hanggang sa nakarating kami sa isang lugar. Masyadong liblib na yon. Ito na ba yung tinutukoy mo, Sanya? Hindi to, mali nga to eh. Sa kabila pala dapat tayo. Pero dito, puro kubo. Tignan nyo, may mga taong nagsasayaw. Ano yung mga yan? Tribo? Umalis na tayo dito. Hindi pa ito yun eh, sa dulo pa. Ano ba talaga yung pupuntahan natin? Tribo ng mga babaylan. Pero ito na yung sinumpang baryo? Oo, ito na yun. Ano bang kailangan mo sa mga babaylan? May may nangyayari kasi sa akin. Marami akong nakikita na parang mangyayari sa hinaharap. Parang premonition, kumbaga. Tapos magugulat na lang ako, may mga tao sa paligid ko. Sinasabi na inaatake daw ako. Gusto ko kasing ipatanggal yun eh. Yun yung dahilan kung bakit namumuti yung mata mo sa biyahe? Hindi siya sumagot, pero sapat na ang buntong hininga bilang oo. Sa barko, ano yung nakikita mo? Ikaw, nakita kong kinakasal ka. Ano? Alam mo ba lahat ng nakikita ko nagkakatotoo? Ako? Kinakasal kanino? Sa'yo? Sumama na naman ang tingin niya sa akin. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Siyempre, hindi. Tara na nga. Umiwas tayo sa mga taong yan. Hindi maganda ang kutob ko dyan. Ewan ko kung makakaiwas pa tayo. Pagtingin namin sa paligid, napalibutan na kami ng mga taong halos mga walang damit. Mga dahon lang ang takip sa kanilang mga katawan at nakapalibot sila sa amin. Teka, bakit nila tayo pinapalibutan? Pucha, lagot na ba tayo? Pasensya na po, naligaw lang po kami. Hindi po ito yung lugar na pupuntahan sana namin. Nagkamali lang po kami ng daan. Oo nga po. Pasensya na po sa abala. Pero hindi naman kayo abala sa amin, Steve. Nagulat ako nang biglang sumulpot ang pamilyar na babae sa pagitan ng mga ito. Siya lang yata ang may maayos na pananamit. Kumunot naman agad ang noo ko. Myra? Kung alam ko lang sana na dito rin pala kayo pupunta, di sinama ko na lang pala sana kayo kanina pa. Oh, siya yung babaeng katabi mo kanina para. Huwag na kayong mag-alala. Mga pamilya ko sila. Oo, yung iba dito hindi ko mga kadugo, pero mga pamilya ang turingan namin dito. Salamat na lang pala. Pero kailangan kasi naming tumuloy agad eh. Oo nga Myra. Kita na lang tayo sa susunod Mauna na lang kami. Pero hindi kami basta-basta nagpapakawala ng mga dayo dito. Huwag mo silang hahayaang makalis, Myra. Pareho kaming kinabahan nang biglang may matandang sumulpot at nakatungkod pa. Pagtingin ko kay Myra, kakaiba na ang mga ngiti nito. Teka, anong ibig nila sabihin? Kabado na rin ako noon at isa pa, may naramdaman akong init mula sa kwintas. Napahawak ako roon. Si Sanya naman, naramdaman ko na ang kamay niya sa braso ko. Sige na Steve, halika na. Matagal ka na naming hinihintay dito. Ano? Ako? Hinihintay nyo? Hindi ko nga kayo kilala Paano nyo ako hinihintay? Kailangan na nating makaalis dito agad. Dahil anak ka ni Samuel. Ano po? Kilala nyo yung tatay ko? Bakit? Paano? Sabi na lahat ng nakikita ko totoo. Kung sino man ho kayo, hindi ako interesado makilala pa kayo. Myra, sana patunayan mo sa akin na hindi ka masamang babae. Hayaan mo kami makalis. Huwag nyo silang pakawalan. Kunin nyo sila ngayon na. Agad na may nagsilapit sa amin. Pareho kaming nagpumiglas
Nanlaban kaming 3 pero hindi sapat yon. Nadala nila kami sa kubo. Kinulong kami sa isa sa mga yon. Wala pang bintana doon. At sa loob naman, nakagapos kami sa isang haligi. Naroon din ang mga bag namin, nakalagay lang sa gitna. Saan ba kasi yung daanan, Sanya? Bakit ka nagkamali? Dihado tuloy tayo dito. Anong gagawin nila sa atin? Tama naman yung daan eh. Sadyang nagbahay lang sila sa daraanan natin. Sa dulo ng bahagi nitong lugar din yung mga babaylan eh. Expected naman na may ganun tao dito eh. Alam ko naman na mga aswang sila. Ang isipin na lang natin, makakaalis tayo dito. Pambihira naman kayong dalawa oh. Parang hindi kayo takot. Kalmado pa kayo dyan oh. Ako nga dito naiihina sa kaba eh. Kung mga aswang sila eh, di kakainin tayo. Naisip niyo ba yun? Hindi ako natatakot, Kitong. Ako rin, hindi ako natatakot. Ano? Hindi kayo natatakot? Anong klase mga tao kayo? Ganyan ba yung mga manunulat na nakakatakot? Wala nang takot? Dahil wala ka namang makukuha sa takot, Kitong eh. Sandata yan ng mga aswang. Ang mabuti pa gumawa na lang tayo ng paraan para kalagan yung isa't isa. Pero saktong nagbukas ulit ang pintuan at pumasok si Myra. Tahimik lang kaming nakatingin sa kanya. May dala naman siyang pagkain. At ang unang umurong ang buntot sa aming 3. Automatic na si Kitong. Pero si Myra talagang sa akin nakatingin. Alam ko naman na gutom ka, Steve. Ang sabi ng lolo mo, kumain ka raw muna. Hindi pa kasi ito ang kabilugan ng buwan, kaya pagkain muna ng tao yung kainin mo, ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi namin ugaling magpaligoy-ligoy dito, Steve. Wala akong pakialam kung anong reaksyon mo sa katotohanan. Pero oo, magkapareho tayo ng lahi. Ano? Lahi? Paano tayo magkakapareho na lahi? Aswang ka, tao lang ako. Sigurado ka ba na tao ka lang? Ngayon lang kita nakilala, Myra. Ngayon lang nga ako nakarating sa bundok na to eh. Tapos sasabihin mo hindi ako tao? Pagkain ng tao ang kinakain ko. Bawang, asin. Nilulunok ko lahat ng yan. Tsaka paano mo nasabing hindi ako tao? Hay nako, Steve. Maiintindihan mo rin ang bagay na yan pagdating ng oras. Oras para yang gawin ako? Alam ko na yan, Myra. Kagustuhan mo to, di ba? Kagustuhan to ng lolo mo. Sinungaling! Hindi ko lolo yon. Pakawalan mo ako dito! Pero hindi ko magagawa yan. Magagalit ang lolo mo. Wala pala kayo eh. Akala ko ba aswang kayo na malalakas? Wala nga laban yung mga tao sa inyo eh. Tsaka bakit kami nakagapos? Mga tao lang kami oh, takot kayo? Hindi namin kayo kaya, di ba? Kaya pakawalan mo kami dito bago pa ako mapikon. Ang mabuti pa kumain ka na lang. Para may lakas ka pagdating ng araw ng kasal natin. Kasal? Pwe, sa uri mong yan. Myra, walang tulad ko ang magkakagusto sa'yo. Hindi ka normal. Nyemas, pakawalan mo ako dito! Ano ka ba, Steve? Hindi ka naman pakakawalan yan eh. Kahit mapikon ka pa. Kung hindi, umalis na lang siya sa harapan ko. Myra, umalis ka na sa harapan ko. Pag-isipan mo maigi ang desisyon mo. Baka lokohin lang kita. Pwede. Prinsipe ka pa naman nila. Mas malakas ka kapag magiging aswang ka. Ano naman pinagsasabi mo dyan? Hindi pa rin ba nasabi sa'yo ng nanay mo, Steve? Lumaki ka na't lahat-lahat, hindi mo pa rin alam yung dahilan kung bakit pinatay ng tatay ko yung tatay mo? Natameme ako. Kumunot lang ang noo ko. Hindi naman ako tanga dahil naintindihan ko agad ang ibig niyang sabihin. Ayoko lang tanggapin na totoo yon. Pikon lang akong napasipa. Siyempre, sinasampal ako ni Sanya ng katotohanan. Mukhang kasalanan pa ng tatay ko imbis kasalanan ng tatay niya. Narinig mo ba yung sinabi niya, Steve? Pinatay ng tatay niya yung tatay mo. Kaya bilang ganti, magiging handa siya sa kasal nating dalawa. Punyetang yan. Ayoko na dito. Buisit, dapat hindi na lang ako sumama eh. Hindi ako kakain. Umalis ka, Myra! Nabibigla ako. Parang walang preno ang sunod-sunod na revelasyon. Gusto kong sumigaw noon.
Pero ayokong gawin dahil magmumuka akong mahina. Pinipilit pa ako ni Myra na kumain, pero nagmatigas ako. Kaya sa huli ay sumuko rin siya at umalis na lang na nagdadabog pa. Pagkalabas ni Myra, nakita kong nakapikit si Sanya at kumukunot ang mga noo niya. Parang nagko-concentrate siya. Ako naman, ine-estimate kung ilang buhol ng tali ang nasa kamay ko sa likuran. Nakatali kasi ako sa haligi, kaya sinikap ko ring maluwagan yon. Oh, paano ba yan, Steve? Alam mo na yung totoo mong pagkatao. Hindi ako naniniwala. Gusto lang nila ako gawing aswang. Malay natin baka request lang yun ni Myra. Eh, nakita ko nga na kinakasal kayo. Pwede ba manahimik ka? Ayoko marinig yan. Kung ikakasal kami, ibig sabihin nun, papatayin nila kayo. Di ba yun naman yung gusto mo? Yung mamatay ako? Eh sino naman may sabi niyan? Ramdam ko lang. Visit ka sa akin, di ba? Buwisit ako sa'yo kasi buwisit ka din sa akin. Kung tinutulungan kita, nagagalit ka pa. Ha, eto na. Maluwag na yung tali oh. Malapit na. Hindi naman kasi ako galit. Naiilang lang ako. Ano? Wala. Ay, tanggal na yung tali ko. Nauna pa ako sa'yo. Ang galing ah. Alam mo kasi minsan, kapag malawak yung pag-iisip mo sa sinusulat mo, maa-adapt mo yan sa sarili mo. Makakagawa ka ng paraan kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Akin na nga yan. Uy, ako din naman, kalagan nyo. Sandali lang. Maghintay ka nga dyan. Huwag kang maingay. Tinanggal niya ang tali sa mga kamay ko. Saka naming tinanggal ng sabay ang mga tali sa paa namin. Pagkatapos namin, dalawa kami ang lumapit kay Kitong at kinalagan siya. Gabi ngayon, gising sila. Mahirap tumakas. Mahaba pa ang oras para mag-umaga. Eh, yung spray mo kanina, Sanya. Yung hindi tayo maaamoy. Sandali. Nasaan na ba kasi yung bag ko? Dinampot niya agad ang bag niya nang makita niya ito. Nilabas niya ang spray na ginagamit niya sa akin at pinag-spray kami nito. Sumilip din kami sa labas noon at nakita namin ang mga tao na sumasayaw. At meron pa silang kaset na pinapatugtog. Nagkakasiyahan ang mga ito at ang iba doon, kumakain pa ng hilaw na karne. Maya-maya ay huminto ang mga ito at suminghot sa hangin. Tila napansin ng mga ito na nawala ang amoy namin. Kaya dali-dali kaming tumapat sa likuran ng pintuan. Siksikan kaming tatlo roon nang bigla itong bumukas. Mga walang niya yung mga yon. Nakatakas ang mahal na prinsipe at ang mga bihag. Napangiwi ako sa salitang prinsipe. Alam ko na ako ang tinutukoy nila. Medyo corny lang sa pandinig ko. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko na maiwasang kabahan. Mabuti na lang talaga, hindi na sumili pa si Myra noon at agad nang sumigaw na nakatakas kami. Kaya ang mga aswang noon, nagsialisan para hagilapin kami saan mang lupalop ng lugar. Wala na sila. Umalis na tayo. Eh, paano kung makita tayo? Diskarte lang. Basta sumunod ka lang sa amin. Pagkalabas namin roon, ginamit namin ang mga damo para pagtaguan. Hindi kami gumamit ng kung anumang ilaw. Sa bandang likuran pumunta ang mga aswang, kaya sa harap kami tumungo sa bandang kanan. May nasalubong kaming bata roon at ikinahinto naman agad namin yon. Agad kong nilagay ang daliri ko sa aking bibig at kinausap siya ng marahan. Naglalaro kami ng tagu-taguan. Huwag mo sabihin kung nasan kami ha. Tumango naman ang bata. Tapos ang dala kong shoulder bag na hindi natanggal sa pagtali sa akin kanina. Kumuha ako ng pagkain sa loob nito. Kumakain ka ba nito? Oh, sa'yo na to. Huwag mo sasabihin kung saan kami pumunta ha. Tumango ulit ang bata. Pero si Sanya noon, napapikit na parang inaatake na naman. Nataranta na naman si Kitong. Huy! Sanya! Ano ba yan? Naatake ka na naman! Wrong timing! Ano ba yan? Buhati mo na lang yan, par! Kaya ang ginawa ko noon,
Binuhat ko siya at saka tumakbo. Pumasok kami ulit sa kakahuyan. Hinayaan ko siyang atakihin sa mga bisig ko. Para bang hindi ko alintana ang pagod noon. Diretso lang kami sa pagtakbo ni Kitong hanggang sa nakarinig kami ng may humahabol sa amin na may pakpak. Tumalon ito sa harapan namin. Napaatras kami ni Kitong. Saktong natauhan si Sanya. Ibinaba ko siya at pareho kaming hingal. Maya-maya pa, nag-anyong tao ito. Hindi niyo kami matatakasan, Steve. Wala sa amin ang pagpayag na makawala pa kayo. Lalo na yung babaeng yan. At ikaw na prinsipe ng mga aswang. Kung aswang ka, par, edi magpalit ka ng anyo. Labanan mo na lang sila. Malalakas yung mga nilalang na yan eh. Sira ulo, hindi ako marunong, no? Tsaka kung marunong man ako, ayokong gawin. Hindi mo ba nakikita kung ano itsura ng babaeng yan bilang aswang? Ang pangit to. Tingnan mo. Oh, grabe, par. Dumadami na sila. Okay lang kahit pangit ka, par. Magpalit ka lang. Eh, hindi nga ako marunong. Saka hindi ako aswang, sira ulo ka ba? Gagawin pa lang kasi siyang aswang, Kitong. Baliw ka talaga eh. Eh, paano ba natin lalabanan to mga to? Putal kasi ang dami aso, oh. Sandali. Oo, ano, par? Magiging aswang ka na? Baliw. May binigay si mama sa akin. Ito. Agad kong nilabas ang kwintas ko. Binuksan ko ito at itinapat sa mga aswang. Nagulat ang mga ito maging si Sanya. Bakit nasa iyo yan? Bigay ito ni mama. Pag-aari ito ng mga ninuno namin. Sa hanin ng lola ko. Kay Estrelita? Ha? Kilala mo? Nagtaka ako kasi tinapat ko. Pero lumalapit pa rin ang mga aswang. Pero si Sanya, nagpailaw ng cellphone niya. Hindi yan uubra, Steve. Pero ito oo. Tinapat niya ang ilaw ng phone niya sa salamin. Kaya ang liwanag nito ay nagmumula na sa refleksyon. Ganun pala dapat. Iilawan ang salamin para umepekto. Tinapat niya ito sa mga mata ng mga aswang at umatras ang mga ito. Kung ayaw niyong mabulag lahat, magsiatras kayo! Mga animal kayo! Atras! Paano ka nagkaroon ng ganyan, Steve? Kakasagot ko lang ng tanong na kasama ko. Hindi mo ba narinig? Umaatras ang mga aswang at umaatras din kami. Nang makalayo kami, saka naman may nilagay na parang buhangin na itim si Sanya sa daan. Tara na! Hindi na makakasunod yung mga yan! Agad kaming umalis sa lugar na yon. Malayo pa ang nilakad namin at pareho na kaming hingal at nauuhaw. Grabe. Muntik na tayo dun, ah. Buti na lang may dala kayong panlaban. Ang akala ko, makakatay na ako eh. Anong nilagay mong yon, Sanya? Gamit pa yun ng lolo ko. Isa sa mabisang sandata ng mga babaylan sa mga aswang. Teka, sandali. Ano ba itong mga babaylan? Albularyo din? Babaylan kasi ang tawag noon sa albularyo ngayon. Pero mas malakas ang kakayahan ng babaylan noon kesa ngayon. Ayon kasi sa diary ng lola ko, kaya lang naman nagagawang makipagkomunika ng mga babaylan noon sa kalikasan at sa mga hindi nakikita. Dahil halos lahat ng tao noon naniniwala sa kanila. Ngayon kasi, mahirap ng patunayan ng kakayahan ng albularyo. At masyadong hindi na sila sikat. Kasi marami ng tao ngayon ang hindi naniniwala sa mga katulad nila. Kanino ba talaga yung diary na yan? Sa lola mo talaga na yung lola mo mismo? Hindi sa lola ng lola mo? Diary ng bawat babaylan. Sa unang page, baybayin yung sulat nito. Kasi mga dating babaylan yung nagsulat. Buti hindi na bulok, no? Ang tatandaan na din kasi ng mga babaylan tsaka baka ilang daang taon na rin yan. Huminto siya sa paglalakad ng mabilis at humarap sa akin. Siguro nga yung unang papel na sinulatan, hindi ganito yun eh. Sa madaling salita, bawat henerasyon kinokopya to. Ginagaya lang ang sulat para manatiling nandyan lahat ng impormasyon. Gets mo na ba? Tumango lang ako. Kung sa bagay kasi, gano'n naman talaga ang mangyayari. Hindi ko lang naisip agad dahil medyo nalutang ako sa nangyari. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa may mga kubo-kubo ulit.
Napahinto kami. Parang mga tulog kasi ang mga taong nakatira roon. Ano to? Baka mamaya, mga bahay na naman to ng mga aswang ha? Ganon din ang tanong ko. Pero nagtawag si Sanya at merong umilaw na lampara sa ikalawang bahay. Dahil kasi sa dilim, makikita namin agad ito. Tao po! Tao po! Magandang gabi po. Bumukas ang pintuan ng bahay. Napansin ko rin agad ang napakalaking puno ng balete sa bandang kaliwa. Doon may mahabang lamesa at maraming prutas. Lumabas ang isang matandang babae na nakasaya pa ng puti. Si Kitong noon, parang hindi na kinakaya ang takot kaya napapakapit na sa akin. Sino sila? Magandang gabi po, Lola. Dito po ba nakatira si Lola Sita? Apo po ako ni Talyong, yung pumanaw po na albularyo. Bale, apo po ako sa pinsan. Ako nga si Sita. Nagmula ka pala kay Talyong. Hindi po. Sa pinsan niya po, kay Almor po. Bale, apo din po ako ni Lola Soledad. Abay, apo ka ng kapatid ko. Halika kayo. Pasok kayo. Buti at hindi kayo napahamak sa daan. Naku po, muntik na nga po kami makain ng mga aswang eh. Marami palang aswang sa daan po. Isang tribo po sila doon. Abay, kung ganon mabuti naman at nakaligtas kayo. Ang tapang po ng dalawang to eh. May mga pangontra silang dala. Ako lang yata wala. Magandang araw po, Lola Sita. Matapos magmano ni Sanya sa kanya, sumunod ako. Sumunod naman si Kitong. Pumasok din kami sa loob nang binuksan nito ang pintuan para sa amin. Maliit lang ang bahay niya at may kasama itong isa pang babaylan sa loob. Pinaupo kami nito at binigyan ng makakain habang nag-uusap. Matinding gutom din ang inabot namin dahil sa nangyari. Anong pangalan mo, Apo? Pasensya ka na ha. Hindi ko na kasi alam kung sino ang mga apo ni Soledad. Ako po si Sanya. Ito pong mga kasama ko, si Steve, at ito naman po si Kitong. Pero bakit ba kayo pumunta rito? Tungkol po sa akin, Lola. Madalas po kasi akong dinadalaw ng mga pangitain. Yung parang may masamang mangyayari po sa akin. Gusto ko lang pong malaman kung bakit po ganito. Kung epekto po ba to ng pagbabasa ko ng diary ni Lola? Ito po Kinuha naman ng matanda ang notebook na yon. Binuklat ito nito at itinapat sa ilaw. Tiniklop naman ito sa kahinarap ang apo. Sanya, Apo? Namatay kasi ang lolo Talyong mo. Ikaw ang nilalapitan ng mga hindi nakikita. Kaya kami ganyan. Pagkatapos ng 40 taon, muli kang babalikan nito upang kumbinsihin at tanggapin ang obligasyon. Na maging albularya po? Oo, Apo. Paano po ang buhay ko? Mataas po ang pangarap ko. At alam ko po yung mga ganong trabaho. Kapag natali na ako sa ganyan, hindi na ako makakalabas ng probinsya. Hindi ko na rin po maaasikaso yung hanap buhay ko. Gusto ko rin pong magkaroon ng pamilya sa ibang lugar at mabuhay ng masagana. Huwag kang mag-alala, Apo. Matagal pa naman yon. Ilang taon ka na ba ngayon? 20 na ho. Pagdating ng araw na yon, 60 ka na. Pero yung madalas na pangitain sa akin, paano ko po ito matatanggal? Istorbo rin kasi po ito sa trabaho ko eh. Darating ang pangitain na yan. Kung nasa panganib ka, Apo. Proteksyon mo yan. Hindi yan aatake sa'yo kung ligtas ka. Ano pong gagawin ko? Anong panganib ba ang nakikita mo? Ano po? Para bang nagdadalawang isip pa siyang magsalita at napatingin pa siya sa akin. Pwede bang lumabas ka muna, Steve? Bakit naman ako lalabas? Dahil ayoko marinig mo to.
Kung tungkol sa akin, mas kailangan ko marinig yun, no? Hindi pwedeng ikaw lang yung handa. Oo nga naman, Apo. Bakit hindi mo na lang iparinig sa kanya? Huminga siya ng malalim at kumagat pa ng labi. Ano po kasi, Lola? Sa pangitain ko, isang lalaking may dugong aswang at babaylan po ang pinakamalakas na aswang. Tapos, kailangan niyang kumain ng birhen na babaeng may dugo rin ng babaylan. Pero tatalab po yun kapag ano, Apo? May ano po, may pag-ibig sa pagitan po nila. Ha? Ano raw? Pagkasabi ko ng ganon, sinamaan niya ako ng tingin. Natawa si Kitong at sinundot pa ako sa tagiliran. Siya ba ang tinutukoy mo, Apo? Siya po yung nakikita ko sa pangitain ko. Ano ba naman yan? Mas matatanggap ko pa kung may dugo akong babaylan kaysa sa aswang eh. Kung may dugo kang babaylan, kanino kang Apo? Kay Remedios po. Sa kanya po ito nanggaling. Pinakita ko sa kanya ang kwintas na binigay ni Mama. Binuksan niya ito at kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, galing ka sa bahay ni Estrelita. Ang lola ko at si Estrelita noon, matalik na magkaibigan. Hanggang sa amin nila Remedios. Oo, tama. Mukhang kayo ang mga apo namin na hinayaang tumira sa syudad at magkakalapit lang. Po? Ibig niyo sabihin yung pagiging magkapitbahay namin, sinadya ng lola namin? Aba oo, kung ikaw ang tinutukoy ng pangitain nitong si Sanya, ibig sabihin na anak ka ni Samuel. May kuya pa po ako. Pwes, iba ang ama ng kuya mo. Ano ho? Labis akong nagulat sa natuklasan. Pati si Sanya ay napatingin sa akin. Kanina pa akong tinatadtad na katotohanan. Okay lang sa akin nung una kasi wala namang pruweba. Pero sa ngayon, mukhang sapat na ito para mawindang. Grabe naman. Gusto ko lang naman magkaroon na idea tungkol sa rural area eh. Pero bakit naman ganito yung mga nakalkal kong katotohanan? Isang buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Ang sabi na lang niya, kung ano man raw ang pangitain ni Sanya, kailangan raw mapigilan yon. Kailangang mapatay ang aswang na magpapasa ng mutya sa akin. At walang iba yon kundi ang sinasabi nilang lolo ko. Kinabukasan, lumublob na lang ako sa tubig sa ilog. Sinalang ko ang sarili ko sa malakas na agos nito sa pagitan ng dalawang malapad na bato. Iniisip ko ang mga natuklasan ko. Sobrang nakakalutang talaga. Pero biglang may nang istorbo sa iniisip ko. Tinatanong ng mga babaylan kung nasan ka, nandito ka lang pala. Huwag ka raw masyadong magpakalayo Baka inaabangan ka lang ng tribo ng mga aswang dyan. Napatingin ako sa kanya. Naalala ko ang sinabi niya kagabi tungkol sa amin. Ewan ko, pero kapag naaalala ko yon, gumagaan naman ang pakiramdam ko. Sanya, wala ka bang pangitain kung paano mapuksa yung mga aswang? Puro panganib lang? Wala Naku, nakaka-stress naman yan. Mas lalo kang masistress kung gutom ka. Kaya umahon ka na dyan, kumain ka na. Ikaw na lang yung hindi pa kumakain. Wala nga akong gana eh. Ayaw mo nang kumain ng pagkain? Baka tao na yung gusto mo. Insulto ba yan? Sinamaan niya ako ng tingin. Hindi na rin siya umimik at tumalikod na lang. Kaya naman tumayo ako at hinabol siya. Binuhat ko siya at saka naman siya nagpumiglas. Nagsisisigaw pa ng malakas. Dinala ko siya sa malalim na parte ng ilog saka hinagis. Lulunurin muna kita bago kita kainin. Peste ka talaga? Peste ka? Ano ha? Aswang ka dyan? Ako aswang? Alam mo na nga aswang, bakit mo pa ginugusto? Delikado ka na pala sa akin eh. Tumalon din ako at saka siya nilapitan. Lumangoy siya palayo sa akin.
Pero nahata ko siya kaya naman siya nagsisigaw. Ano ba kasi, Steve? Bitawan mo na kasi ako! Bitaw na! Lason ka naman kasi eh! Lason! Lason ha? Kasi may gusto ka pala sa akin kaya lason. Tapos ayaw mo pa makipagbati ha? Tawan mo nga ako! Susuntukin na talaga kita eh! Sige, gawin mo. Hahalikan kita. Hoy, hindi porket may sinabi ako, paninindigan mo na ha? Saka, tatanggalin ko to sa sarili ko no, kahit pa. Oh, kahit ano. May ilang taon mo na akong gusto. Baka nga high school pa lamang gusto mo na ako eh, kaya lagi mo ako sinasaktan. Oh, ano naman ngayon? Kaya ka palang naging nobelista kasi idol mo ko. Ano ba? Tama na kasi. Ang kapal ng mukha mo ha. Sobrang kapal. Balak mo bang paglaruan yung feelings ko kasi umamin ako? Kalbuhin na lang kita kung ganun. Aray ko naman, teka. Uy, masakit yan saan niya? Pinaliguan niya ako ng sabunot at sampal. Tawa lang ako ng tawa. Hindi ko alam na iyak na pala siya kaya huli niyang ginawa. Yumakap sa akin. Doon naman ako nanahimik at hinimas lang siya sa likuran. Walang nagsalita sa amin hanggang sa naramdaman ko na lang ang sarili ko. Tumulo din pala ang luha ko. Akala ko kasi noon ako lang. Yung ako lang ang may gusto. Hindi ko lang inisip ang bagay na yun noon. Dahil buong akala ko, kaaway ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam, may tinatago din pala siya. Siguro, dahil ayaw niyang magpatulong sa akin dahil ayaw niyang umasa. Tana. Uy, sorry na. Huwag ka na umiyak. Nakakahiya kasi. Ako pa yung unang umamin. Sanya, kalimutan mo na yung dati. Pwede naman pagbigyan na lang natin yung sarili natin at wag na tayo magkainitan, di ba? Hindi naman totoong galit tayo sa isa't isa, di ba? Hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Galit ako sa nangyari kasi sa dinami-daming pamilya. Bakit sa atin pa? Di wag tayo magpa-apekto. Tapusin na natin to problema natin ngayon. Yung mga lahi kasi natin, malayo sa normal. Saka siya kumalas at naghilamos ng muka. Pulang-pula ang ilong niya, ganun din ang mga mata niya. Natawa pa rin ako kahit na naiyak din naman ako. Pagkatapos namin sa ilog, bumalik kami sa kuta ng mga babaylan. Doon pala naghahanda ang lahat. Gumagawa ang mga ito ng mga sibat. May mga buntot pagi pa. Ano ho? Aatake tayo sa mga aswang? Hindi kayo makakalabas dito kung hindi namin kayo sasamahan. Takot lumusob ang mga aswang dito. Pero kapag lumabas kami, hindi sila takot. Lalo na't may gusto silang makuha. At yon ay ikaw. At saka itong si Sanya. Kailangang masira ang mutya na para sa'yo. Para siguradong hindi ka hahabulin kahit saang lugar ka pa. Kung ganun po, sa umaga po tayo lulusob. Kasi kapag gabi malakas po sila. Pero wag mo silang maliitin sa umaga. Dahil kaya rin nilang lumaban, katulad ng pamamaraan natin. Hindi tatalab ang asin o bawang kapag nasaan yung tao sila. Saan yung aswang lang sila natatabla ng mga pangontra. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, sabay-sabay kaming umalis. Ayon pa sa matanda ay kahit tanghaling tapat, kaya ng mga aswang manlinlang. Maraming babaylan kaming kasama. Kargado rin kami sa armas na 3. May mga hawak kaming itak. Ang iba naman sa amin, pana at sibat. Ngunit meron din kaming mga hawak na panangga. Para talaga kaming lulusob sa labanan. Pagkarating namin sa kuta ng mga aswang, nagsiliparan na ang mga pana. Agad naming hinarang ang aming mga panangga, pero napagitnaan kami ng mga babaylan. Pucha, ano ba tong buhay natin, pre? Ganito ba ang digmaan sa Pilipinas dati? Sira ulo, labanan to ng mga babaylan at aswang. Umayos ka nga dyan, baka matamaan ka. Sugod! Mga kasama! Sugod!
Matanda na si Lola Sita pero ang bilis pa ring tumakbo. Sumugod nga kami, pero sa pagkakataong yon, matinding takot ang naramdaman ko. Hindi ko kayang pumatay ng tao, lalo na't nasaan yung tao sila. Kaya ang ginawa ko, sinasangga ko lang ang armas nila at tinutulak. Pero kapag ako ang nasugatan, gumaganti ako, pero hindi ko sila pinapatay. Par, tumakas na lang tayo. Ang hirap maging kriminal. Ano? Paano si Lola? Sige na, umalis na kayo. Habang abala pa sila. Baka maabutan kayo ng gabi sa daan. Paano po kayo? Huwag kayong mag-alala. Kaya namin sila. Kami na ang maghahanap sa lolo mo. Dahil nakikita ko naman na malakas din sila, umatras ako. Sinipa ko lang ang kalaban ni Sanya at saka hinila sila palayo. Sumunod si Kitong sa amin at tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa nakalayo. Saan tayo dadaan? Doon ulit? Aakit ulit tayo? Eh di malamang dun pa rin. Hindi ko makita si Myra. Napansin niyo ba? Eh bakit mo hinahanap? Wala. Nagtatanong lang. Eh di bumalik ka dun kung hinahanap mo pa. Parang namimiss mo yata eh. Hoy, wala ako sinasabing ganun ha. Leche naman kayong dalawa. Bilisan nyo! Nag-aaway pa kayo eh. Mabilisan kaming umakyat sa taas. Hingal na hingal kaming nakarating sa ibabaw. Hindi naman kami gaanong hirap dahil sa ibang gamit namin ay naiwan. Ang buong akala namin noon, ligtas na kami. Ngunit nang dumaan kami sa lugar kung saan kami pinagbabato noon, madilim na at doon namin nakasagupa ang mga aswang. Anak nung... Naku, dito ngayon yari tayo, Steve. Buntot pagi ang gagamitin natin dito. Kaya natin to! Pucha, ang dami nila! Mga baluto! Sa tingin mo ba, Steve, papakawalan kita? Siyempre hindi! Perwisyo naman tong babaeng ito. Ano ba, Myra? Tantanan mo na kami! Sumama ka na kasi sa akin, Steve. Makakaligtas yung mga kasama mo. Sa tingin mo, ibibigay ko siya sa'yo? Harapin mo muna ako, desperadang babae! Hinampas ni Sanya ang buntot pagi sa lupa. Umulan naman ang mga bato at itinaas naman namin ang panangga na dala pa rin namin. O sige, maglaban tayo. Kapag natalo ka, kukunin ko si Steve. Hoy, Myra! Madaming aswang kaya wag na ako. Hindi naman ako ganun ah. Siraulong to. Akala ko gwapo lang ang pinag-aagawan, aswang din pala. Sige, Sanya. Labanan mo yan. Sa likod lang ako. Maya-maya naman may biglang dumating na aswang. Nasaan yung tao pero malaki. Mahaba ang buhok nito at maitim ang katawan. Huwag na magmatigas ang ulo, Apo. Sumama ka na lang pabalik sa kuta namin. Wag mo ko tawagin Apo. Dahil wala ako aswang na lolo. Mabilis akong kumilos at inatake siya. Nakahanda ang salamin ko. Pero mas pinili kong labanan siya gamit ang buntot pagi. Ilang beses niya akong napabagsak. Pero bumangon ako at lumalaban pa rin. Natatamaan ko rin siya. At bawat tama ng buntot pagi sa katawan niya, umuusok ito. Maya-maya ay humiyaw si Myra. Dahil binuhusan ito ni Sanya ng hawak na maliit na sprayer na lagi nitong dala. Kasunod noon ay hinataw niya ng buntot pagi. Tuloy pa rin ang laban namin ng matandang aswang. Mabilis siyang kumilos, pero mas mabilis siyang manghina bawat hagupit ko sa buntot pagi. Diyos ko, Steve! Mag-ingat ka! Natumba ako sa lupa nang hampasin ako ng aswang. Tatalon sa akin ng matandang aswang, pero mabilis na lumapit si Kitong at natusok niya ito ng hawak na itak na dala niya rin kanina pa. Bilis, par! Yung salamin! Isang aswang naman ang tumalon mula sa likuran ni Kitong. Tiniis niya ang sakit para hindi maalis ang itak sa matandang aswang. Agad kong inilawan ng phone ko ang salamin. Tumama ang ilaw nito sa matanda at doon ito umusok ng matindi.
Umangil ito ng napakalakas hanggang sa nagliyab ito sa harapan ko. Saka ako nilipat ang salamin na yon sa ibang aswang. Ang lahat ng tumingin ay umusok. Nabitawan ng isa si Kitong. Napaluhod ang kaibigan ko. At ang huli kong tinutukan, si Myra. At sa tapang ni Sanya, nagawa niya itong hawakan sa ulo at idinilat ang mga mata. Binitawan lang niya ito nang lumiyab na ang babae. Tara na! Umalis na tayo, tara na! Si Kitong, Steve! Napuruhan yata siya! Tulungan mo ako! Itayo natin siya! Marami akong sugat noon. Ang likod ko halos puno ng kalmot. Sa dibdib at braso ko rin. Alam ko si Sanya ganun din. Mas matindi lang ang kay Kitong. Nakalabas kami sa lugar na yon na ganun ang sitwasyon. Nang makita kami ng mga tao, agad na tumulong ang mga ito. Agad kaming dinala sa ospital. Sinabi namin ng totoo. May ilan naman sa kanila na naniwala. May ilan din naman na hindi. Pero ang mga naniwala naman, nagdadalawang isip pa. Pero sa amin, hindi na importante yon. Diyos ko naman anak, anong nangyari sa inyo? Ang dami mong benda sa katawan. Sinasabi ko na sa'yo huwag ka nang sumama eh. Ma, anong oras ka dumating? Sabi ko okay lang ako eh. Kararating ko lang. Kasabayan ko lang ang nanay ni Kitong. At nito si Sanya. Okay na kayo nung nanay ni Sanya, ma? Anong okay? Syempre hindi. Maging okay na kayo, ma. Kami ni Sanya okay na eh. Anong okay? Nakalimutan mo ba na... Ma, tama na. Alam ko na ang totoo. Nakilala ko na yung lolo ko. Alam ko na kung ano ako. Tsaka si Sanya at ako, hindi naman kami kailangan mag-away. Girlfriend ko na siya. Ano? Anong girlfriend? Buntis na siya, ma. Wala na kayong magagawa. Ano? Buntis agad? Anong buntis ba yung pinagsasasabi mo? Umangal din ang nanay ni Sanya. Paano kasi gumatong rin ito at sinakyan ang trip ko? Boyfriend ko na po kasi si Steve sa Maynila pa lang po. Kaya buntis po ako 1 buwan na. Wala talaga kayong choice kung hindi magbate. Dahil sa trip naming yon, naniwala ang mga magulang namin. Pati si Kitong naguluhan. Pagkalabas namin sa ospital, nag-usap ang mga nanay namin. Sineryoso talaga nila ang sinabi naming buntis si Sanya. Sabay kaming bumalik ng Maynila noon. Panay ang tawag ni Mama tungkol sa pagbubuntis kuno ni Sanya. Kaya nga pagkalipas ng ilang buwan, nang mabuking nila kami, pinauwi kami ng mga magulang namin. At ayon, pareho kaming nadagukan. Pero hindi naman kami nagsisisi dahil may maganda namang nangyari. Wala nang gulo sa pamilya namin. Siguro, yun lang ang naging magandang resulta ng pinuntahan namin ang lugar na yon. At si Kitong, support naman sa amin bilang kaibigan hanggang sa kinasal na kami. Sa ngayon, Miss Clar, ay 15 years na ang lumipas. Malayo pa ang 40 years para sa tungkulin ni Sanya. Kung kailan kasi darating ang araw na yon, saka siya hihindi sa nasabing obligasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa inyo. At pati na rin sa mga nakinig dyan. Maraming salamat sa mga oras ninyo.